Ang Pilipinas ay puno ng mga tanawin na talagang nakakamangha na akala mo'y makikita lamang sa mga pelikula o mga fantasy movies. Pero ang kagandahan ito ay totoo, umiiral at naghihintay lamang na madiskubre. Sa likod ng mga kilalang destinasyon may mga tagong paraiso, hindi pa nararating ng karamihan, mga lugar na tila inilihim ng kalikasan upang manatiling payapa. Isang lugar kung saan ang mga bundok ay yumayakap sa mga ulap at ang hangin ay tila nagdadala ng kwento mula sa nakaraan. Mga ilog na dumadaloy na parang musika at mga tanawin na sadyang hindi kayang abutin ng kamera lamang. Ito ang tinatawag nating unseen part of the Philippines. Mga lugar na hindi pa nadadayo ng marami ngunit nagtataglay ng kakaibang hiwaga at kagandahan. Dito matatagpuan natin ang mga natatanging tanawin tulad ng mga natural na bukal na tila nagmula sa ilalim ng lupa, mga batong nagliliwanag sa araw, at mga kagubatang tahanan ng mga ibon at hayop na dito lamang makikita. Sa bawat sulok, may kwento ng kalikasan at may kwento rin ng ating pinagmulan. Sa ilang lugar tulad ng kabundukan ng Benguet, hindi lamang tanawin ang iyong masasaksihan, kundi pati mga kwento ng mga katutubo at sinaunang tao na matagal nang nanirahan dito. Sila ang mga nag-iingat ng lupa at kagubatan at sila rin ang nagbigay ng buhay sa mga alamat, tradisyon at kulturang hanggang ngayon ay patuloy na isinasabuhay. Hindi lamang tanawin ang nagbibigay buhay dito, may mga tao ring patuloy na nagbabantay at nagmamahal sa kanilang tahanan. Sila ang mga tagapangalaga ng ating kalikasan at sila rin ang patunay na ang Pilipinas ay hindi lamang basta lugar. Ito'y isang pamayanan, isang buhay na kultura. Kapag narating mo ang mga natatagong paraisong ito, para kang dinala sa ibang mundo. Ang mga lugar na dati akala mo'y kathang isip lamang, biglang nagiging totoo sa harap ng iyong mga mata. At dito mo mararamdaman, napakapalad nating maging Pilipino dahil sa ating bayan matatagpuan ang ganitong mga kayamanang likas. Ito ang unseen part of the Philippines, isang paalala na sa kabila ng modernong panahon, may mga hiwaga pa rin nananatiling buhay, naghihintay lamang na ating tuklasin. Sama-sama nating pahalagaan, ingatan at ipagmalaki ang mga natatagong ganda ng ating mahal na Pilipinas. Kaya sa videong ito, kasama sina AJ Travel Adventures at Jeric P. Sana'y samahan niyo po kaming muli sa aming panibagong adventure papunta sa pinakasulok or pinakaliblib na lugar dito sa may Cordillera Region. Let's go! Umpisa na natin ang video. Nasa dulo na tayo! Dulo na! Ito oh, kapantay na natin yung ulap! Hey guys, what's up? Good morning! Ayan, today is Thursday, August 28. Ang oras natin ay 7:21 AM. Meron tayong panibagong adventure. Okay, gamit natin ngayon si Bong Navarra. So, pupunta tayo ng Takadang. Babalikan natin ang Takadang guys. Kasi hindi pa namin nakikita yung Takadang nang walang fog. Yung Mighty Gates, dalawang beses na kasi tayo pumunta doon. Yung dalawang beses na yon, yung una, ginabi kami. Sobrang fog din namin nakita yung view. Yung pangalawa naman, umuulan naman.
So ayun, kasama natin ngayon si Jonathan, si AJ Travel Adventure, at saka si Jeric P. Mga park, kaway naman kayo, hello! Baka ganyan yung boses. So tara, sana'y samahan niyo po kami ulit sa aming panibagong adventure papuntang Bakun, Benguet. Let's go! It is something to me that I can't explain. I really should've. Okay guys, ito dito na kami sa Rosario, La Union. Binibigay na ruta sa amin ni Google Map is via Cannon Road. Mukhang bukas na Cannon Road guys. Subukan natin, tignan natin ngayon. Daanan natin yung Cannon Road. Tapos siyempre papakita namin sa inyo yung daan at yung status nung landslide na naganap doon sa may rockshed barrier or doon sa may tunnel. Tignan natin kung passable na siya ngayon. So, ito gamit natin si Wong Navarra. Ito si Valiente, gagamitin natin to sa Bakun papuntang Takadang. O nga pala, salamat nga pala kay FSR Autoworks and Off-Road Unlimited sa pagsiset up ng ating sasakyan. Ayan, nilagyan niya ng ito, dual sport na gulong. Tapos naka ARB tayo na 2 inches lift. Tapos ARB touring na awning. Tsaka meron din tayong awning room. Kaya lang, hindi natin dala ngayon kasi hindi tayo magka-camping. So tara, let's go, let's go. O nga pala, ang oras natin ay alas 8 na ng umaga. Let's go. Ito na yung rock shed. Tignan natin kung okay na. Pwede ang daanan. Tanggal na nila yung landslide guys. Bilis nila magtrabaho. Ayun, pakita ko sa inyo, wala na landslide. Dati ito puno ng landslide dyan. Yan. Oh, wala na landslide. Ang galing. Ito yung mga tinamaan ng landslide. Oh. Yan yung mga bahay na yan. Oh, tignan nyo, may lupa pa sa loob. Mga tindahan. Na, pasok na tayo na rock shed. Oh. Bilis. Tapos dito, ito yung nag-collapse na kalsada, yung kalahati. Oh, wala na rin. Ang galing. Ayan oh. Diyan kami naglakad ni ni Jeric. Grabe, ang bilis nila natanggal. So guys, ayun, nagpalipad tayo ng drone. Napansin natin na yung ilalim pala ng rockshed is yung konting part parang bumagsak na. Parang wala na siyang laman. Di kaya delikado yun. Tapos nakita rin namin sa drone shot, ang daming mga excavator dun sa ilalim. Parang may ginagawa silang kalsada sa baba. Siguro gagawin nila dyan, parang katulad dati, aayusin nila yung rock shed or yung kalsada doon, i-repair nila. Tapos yung mga motorista, feeling ko dadaan muna sa ilalim, doon sa tabi ng ilog. Dati kasi ganun ginawa nila eh, doon kami dumadaan, doon sa ilalim. Okay, so tara, pagpatuloy na natin, adventure natin, papuntang Bakun, Benguet. Let's go! Andito na kami sa may Tublay. Tumigil lang kami dito kasi napakaganda ng view. Hey par, mga pala sakyan ni AJ Travel Adventure. Ito yung motor ni Jeric nandito sa loob. Jericho. Di mo sa akin yan eh. Wala. Ano par? Di mo sa akin yan eh. Walang boses. Tara, pakita ko sa inyo yung view. Ang ganda kasi dito guys. Kasi meron ganito na wall. Ayan o, tignan nyo. Tapos doon may parang biniyak yung bundok. Tapos eto yung may view deck sila dito, nakalagay Siged Tublay. Kaya lang wala na yung letter T. Ublay na lang. Tapos ang ganda ng view ng dito, ng mga bundok dito sa likod ng view deck na to. At ang sarap ng hangin dito guys. Tapos heto daw yung mga makikita dito sa Tublay. Dito pala makikita yung Mount Akato. Ayan, matagal ko nang gusto pumunta dyan eh. Ano yan, campsite.
Tapos meron din silang Mount Pogkong, Ketong Falls, Ambong Dolan Cave, Ahonda Park, parang daanan ko na to Bayokbok Falls, Amandos, Lemon Farm, Beacon Hill Eco Park. Ayun, mukhang maganda tong Beacon Hill Tapos ito, Poligs Farm. Para siyang isang malaking kettle. Tapos may mga mug. Dami pa lang pwedeng puntahan dito. Ay, meron pa palang isa. Ito, Winaka. Ang dami pa lang pwedeng puntahan dito sa may Tublay. Minsan libutin natin tong Tublay. Puntahan natin yung mga nandun. Magluto muna tayo, par. Kompleto. Para lang tayo nasa bahay, par. May shilling pa yan. Par, Starbucks, par. Oh, may pang Starbucks pa, Par, ay ulam natin. Pakita mo. Saan ulam? Ito? May ulam din pala. Hey, adobe! Sino nagluto na to? Si Mars Apple? Yes, salamat, Mars. So, ayun. Chill-chill lang muna kami dito kasi madami pa naman kaming oras. Kasi bukas pa naman kami pupunta ng Takadang. So, ayun. Para madami tayong pahinga kasi wala pa tayong tulog So ngayon to, chill lang muna tayo dito. At mamaya syempre lilibot namin kayo sa may Bacon. Alright, mamaya na lang, kain muna kami. Oh, kain tayo guys. Ito. Yes par, kumakulang po kanina kagabi. Kulang lang, tsaka kanina umaga. Misty mountains, dusty roads ahead, crossing rivers, dreaming of a bed from a window in the mighty clouds up high. I can touch a stream of gold above, breaking through with hope of light and love, giving peace of mind to those. May malaking dito May malaking pipino yata to. Tapos may nakalagay, welcome to Kapangan. Ayan, nasa Kapangan na po tayo. Ito, may malaking signage dito, I love Kapangan. Andito pa rin po tayo sa may Governor Bado Dangwa Road. Ang Governor Bado Dangwa National Road ay isa sa pinakamahalagang kalsada sa Benguet na may habang humigit kumulang na 86 kilometers, dating kilala bilang Akop, Tublay, Kapangan, Kibungan, Bacon, Sinipsip, Bugyas Secondary National Road. Noong June 29, 2018, ito ay opisyal na pinangalanan bilang parangal kay Governor Bado M. Dangwa, isang kilalang leader at gobernador ng Benguet. Dinadaanan nito ang mga bayan ng La Trinidad, Tublay, Kapangan, Kibungan, Bacon at Bugyas na kilala bilang mga pangunahing taniman ng gulay at bulaklak na dinadala patungong Baguio at Metro Manila. Isa sa mga tampok ng kalsadang ito ay ang napakagandang tanawin na masisilayan habang bumabaybay dito. Dahil nakapalibot ito sa kabundukan ng Cordillera, makikita ang mga berdeng hagdang-hagdang palayan, malalawak na taniman ng gulay, matatarik na bangin at mga ulap na tila abot kamay. Maraming motorista at biyahero ang humihinto upang kumuha ng larawan dahil sa kahanga-hangang view, lalo na sa bahagi ng Sinipsip at mga ridge sa Kibungan at Bacon na may mala postcard sa ganda. Ito ang dahilan kung bakit bukod sa pagiging farm to market road, nagsisilbi rin itong ruta para sa mga turista at adventurers na gustong masilayan ang natural na ganda ng Benguet. Gayunpaman, hindi rin maikakaila na mapanganib ang ilang bahagi ng kalsadang ito dahil matarik at makipot ang daan, madalas ding magkaroon ng landslide at rockfall lalo na tuwing tag-ulan. May mga kurbada at bangin na nangangailangan ng matinding pag-iingat ng mga motorista
Sa kabila nito, nananatili itong mahalagang ugat ng transportasyon at isang ruta na nag-aalok ng isa sa pinakamagagandang tanawin sa kabundukan ng Cordillera. Let's go! Ito na yon, yung Kibungan View Deck. Matarik na zigzag, ito na yun guys. Ay, grabe. Let's go, Bong. Let's go! Grabe, tarik nito guys. First time ko dito, naka 4 wheels. Medyo nakakaba. Pero kaya-kaya naman ibang to. Yeah! Let's go! Napakatarik! Woohoo! Basic! Ito yung pinakamatarik na. Let's go, Bong! Ay, kaya! Sobra lang sa kape. Kasi first time natin mag 4 wheels dito kaya medyo kinakabahan. Meron pa pala. Yeah! Alam mo, pader eh. Nabahan ako dun Yun na yung pinakamatarik. Yung last part na yun siguro. Tara, tanong tayo kina ate kung may mga homestay dito. Ito yung sticker natin, no? Oo, ito yung sticker natin. Ang laki-laki mo. Oo. Ay, sa poblasyon po meron. Hello! Tapos bili po kami ng mga dilata. Ano pwedeng bilhin? O dilata ba? O frozen? Talaga magpopoblasyon na tayo. Yes, par. Sa poblasyon lang daw yung homestay Guys, tignan nyo yung mantika para sabon. Akala ko perla. Natutulog pati nga par. Oh, ito yung mantika nila, natutulog. So, ayun, kompleto na yung dinner natin. Hanggang almusal, meron na. Kailangan na lang natin gawin yan is maghanap na matutuluyan natin ngayong gabi. Sabi ni ate, dun daw sa may poblasyon, meron daw. So, punta tayong barangay hall ngayon ng Bacon Poblasyon para magtanong doon. Let's go! Par, ang ganda par. Palipad na kaya tayo ngayon. Ayan solid
Grabe yung Sea of Clouds. Parang ano, parang bula. Parang may nag-washing machine, ganun. Yung parang sarap maglaro doon sa taas. Parang gusto ko lumangoy doon sa Sea of Clouds. Tapos, makita mo yung kalsada dito. May ilaw. May ilaw siya. Yung solar lights, ang gandang tignan. Magkano po dito, kuya? Magkano po? Kayo ang magluto. Magluluto? Oo. Sige po, kami magluluto. May lutuan po kami dala. Mayroon dito. Meron po. May dilata po kami. May bahan po kami dilata. Magluto ba? Sige po, magkano po ang overnight namin? Makadisin. Mamaya. Sige po. Tinatanong ko kung magkano. Sabi niya, pag-usapan natin, walang problema yan. Sabi niya. Ayun, may nahanap na tayong transient. Ito, sa tabi lang siya ng kalsada. Ayan o. Kunwari pumunta kami bukas ng Takadang, pwede ba namin iwan yung sakyan dito? Oo, wala. Tapos balikan na lang po namin. Dati akong kapitan dito. Ay, dati palang kapitan si sir. Ano pangalan niyo, sir? 2 terms na kagawad ako at magkapitan ako. Ano pong pangalan niyo, sir? Tamid ay. Tamid ay. Pumunta kayo sa Dapayan, na Trinidad. Maraming Dapayan dyan. Opo. Yung kapatid ko yung kanyan. Ang bait ni tatay. Bago pa lang daw to. May pangalan na po ba yung ano nyo? Flores Tamid Ay Transient. Magandang gabi po. Yeah, magandang gabi. Ay, hello po, Nay. Bigyan daw tayo ng kape ni tatay ng barako. Yun. Naalala ko, di ba dati ganyan talaga yung usang termos no? Dati. Pinipindot dito sa taas. Namiss ko tuloy yung lola ko. Salamat po sa kape. Lola, kaninong lola to? Bruno. Ayan napakalambing niyo, Bruno. So eto, dito nakapark yung sasakyan natin, guys. Tapos mukhang doon sa taas yung mga rooms nila. Ipaalam daw ni sir kung magkano yung rate nila kasi kaka-open lang. Kami pa lang yata ang pinakaunang mag-overnight dito. Pag sa pagkakaalala ko ito, bundok yan na mataas. Tapos yung poblasyon dito, diretso lang ng konti. Bukas makikita natin yung view niyan. Siguradong maganda to. Eto na, papakita na ni tatay yung kwarto. Tara, let's go! Uy! Mukhang malamig dito mamaya. May CR po dyan. Ito may banyo. May saksakan din, makapag-charge tayo. Yun lang dito, walang signal, guys. Kasi napapalibutan tayo ng bundok. Parting na mo dito sa probinsya. Nag-ano talaga sila ng panggatong, no? Ay, nagre-reserve. Dati ganyan din kami, sina lolo't lola ko. Ang dami nilang panggatong na naka-stack sa bahay. Okay, naibaba na namin yung mga motor namin. Ito, piniprepare na namin para bukas. So, ayun guys, enjoyin lang muna namin yung gabi. Siguro, bukas ito na lang pagpapatuloy yung ating vlog. Kita-kits bukas. Enjoy muna namin. Alright. Good night! Good morning guys. So, alas 6 na ng umaga. Tara, pakita ko sa inyo yung view dito. Sa pinag-stayan namin. Sa tabi tayo ng bundok mismo. Ang lamig. Ayan o. Eto, magde-deliver na sila ng mga gulay. Ayan. Mga pechay. Adali na siguro sa La Trinidad yan. Ang gandang tignan. Tayo yung bus dito.
Isang beses lang sa isang araw bumabiyahe? MWF. Ah, MWF lang po. Ang hirap pala. Saan po biyahe ng bus na yun yung dumadaan dito? Poblasyon, Biya, Ampusungan, Halsima. Ah, pahalsima na po yun. Pasat, Trinidad. At least dito nakakapasok na yung mga bus. Hindi katulad sa may Takadang. Talagang mahirap. Mas magaling po sila sa English kaysa Tagalog. Mas naiintindihan nila yung... Kasi noon walang subject na Tagalog eh. Oo nga po. Puro English. Kaya katutubo dialect lang, tsaka English lang. Kahit grade 6 graduate, marunong magsalita ng English. So kapag pala napasyal ka dito, Park, kunwari tatanong ka ng directions, hindi ka naintindihan, Englishin mo. English. Good morning! Oh, good morning po. Hindi po kayo natatakot na baka pasukin po kayo ng magnanakaw, masamang tao? Wala dito. Wala pa Mabait dito. Kami dito, simple. Kaya din mahahaba ang buhay ng tao sa ganitong lugar, par. Bakit? Yung isip nila peaceful ba? Ah, tama. Malaking epekto kasi ang stress sa natin, kalusugan. Yes. Tulong-tulungan yung kan. May aluyon yung kankana ay aluyon. Alo yun. Ano pong ibig sabihin ng aluyod? Tulungan. Tulong-tulungan. Parang bayanihan. 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 Kung may yung kasama mo, kung may trabaho niya, pumunta ka rin. Ganun. Tutulungan mo po, no? Guys, habang nagkakwentuhan kami, tignan nyo. May lemon dito sa tabi lang ng kalsada. Ito pa, ang daming lemon. Ito pong bus na to. Ah, Bakon to Trinidad po yan. Sa inyo po yan. Ay, yung pingsan ko. Ah, iniwan na lang po dyan, no? Actually, tay, Budiga. may naisip ako dito, pwede mong gawing kwarto kung mga gustong matulog, no? Linisan mo yun. Opo. Tignan nga natin. Tignan nyo guys, kasi kunwari naghahanap kayo, wala kayong mahanap na tulugan. Kung malinis lang to, kasi ang ganda ng view, oh. Tignan natin, oh. Kasi maluwag to sa loob, ginawang bodega na. Oh, ayan, oh. Oh. Yung palaya, yung... Ang laki pala sa loob. Kita tayo yan. Maglagay ka lang ng kama dito, par, no? Tapos ganito yung view mo, oh. Oh. Tapos pwede kang umakyat, no? Oo. Tapos dito mo lang ipapark yung motor mo, oh. Diyan ka matutulog. So, almusal natin, guys, oh. Oh, kanin. Tsaka, to, noodles. Lucky Me. Baka naman. O, Payless to. Lucky Me, Payless. Yun, good morning, guys. Today is August 29, 2025. Nandito tayo ngayon sa Bakun, Benguet. So, meron tayong panibagong adventure. Babalikan natin ang Takadang. Pero ngayon, mag-uumpisa naman tayo mula dito sa Bakun papuntang Takadang. Kasi yung last video natin dito is nagmula kami sa may Alilem, sa may Ilocos Sur. Tapos umakyat kami papuntang Takadang. So ngayon naman, baligtad naman. Mag-start kami dito sa may Bakun, Benguet papuntang Takadang. Kasi yung last punta natin doon, may nakuha na tayong drone shot nung waterfalls na parang kaldero. Yung waterfalls, nandun siya sa gitna ng mga rice terraces. Tapos nasa bangin siya, nakapag ano, no? Tapos nasa gitna yung waterfalls. So ang plano namin, kasama si Jeric P at saka si Jonathan, si AJ Travel Adventure, na puntahan namin yung falls na yon. Hindi namin alam kung pwede siyang puntahan. So, ang gamit natin ngayon, si Valiente. Ayan. Tapos, si Julio. Julio Valiente. Tapos si Negro. Ayan. Hey! So, ayan mga gagamitin natin motor ngayon. Papunta dun sa Takadang. Re-resbahan namin yan. Siyempre, ang Takadang ang isa sa pinakamaganda, ngunit pinakamahirap puntahan dito sa Benguet. So, babalikan natin yan, guys. Siyempre, ngayon, mas prepared na tayo. Naka-Navi tires na tayo. Kasi yung last punta namin dito, naka-dual sport tire lang tayo. Nagpalit na rin tayo ng mas malaki na konti na sprocket para siyempre mas lumakas sa paahon. Pero actually mas madali yung way mula dito sa Bakun papunta sa Takadang kesa mula Alilem packet ng Takadang. So sana nga wag umulan kasi hindi pa natin nakikita yung mighty gates of Takadang ng clear. So sana ngayon palarin na tayo. Hangas ng bag natin, oh. Sek Motor Supply na waterproof bag. Tapos syempre shoutout sa Sek Motor Supply sa ating mga gears. Ayan, itong ating jacket na napakaangas, riding gear. Itong pants natin, bagong bago. Napaka-presko nito kasi meron siyang ano dito, oh. Butas-butas. Tapos naka-elevate na riding shoes tayo. At syempre salamat sa ating helmet. Ito, Aero. Sa ating intercom na AS Max. So good luck sa atin. Sana hindi na tayo matumbang ngayon. So bago tayo pumasok ng Takadang, bili muna tayo ng tubig natin. Napaka-importante tubig. Kahit walang pagkain, basta may tubig. Start tayo, 0-0 km. Tignan natin kung gaano kalayo hanggang Takadang. Time check, 10:38.
AM. Maambon na. Uy, waterfalls. Grabe tong bakon. Papalibutan siya ng mga waterfalls. Solid yung view guys, oh. Ayun, waterfalls din dun, oh. Waterfalls din dun. May waterfalls din doon. Ang dami. Ang kagandahan ng pinag-istayan namin, malapit lang siya sa entrance papasok ng road to Takadang. Yun. Meron pa malamig. Ah, sige. Pwede na po ito. Lalamig naman dito eh. Tsaka po ano, tinapay. Guys, ito yung sticker natin. Nandito pa, oh. Ayan, oh. J4. Nakabili na tayong tubig, tsaka tinapay. Yun na yung pinaka-lunch natin. Tara na. Mag-aalas 11 na. Sobrang late na namin. Ayun, doon tayo aakyat, oh. Taas. Ito na ang papasok. Start tayo ng 4.8 kilometers. Marunong pa kaya tayo mag-trail? Grabe mga bato, oh. Tarik to, oh. Tarik to mga par. Mukhang magpipirmera tayo dito. Yeah. Oo nga, kailangan pirmera. Tingnan sa likod, oh. Solid. Woohoo! Grabe, puro ulap na. Downhill naman tayo ngayon. Grabe ang tarik. Kalmado lang, kalmado lang. Downhill ulit. Sub-sub. Sarap mag-trail. Makikiraan po. Dito tayo sa kaliwa. Sarap exercise to par. Namiss ko to par. Pero ako guys, kung naghahanap kayo ng malulupit na enduro rider, hindi kami yun. Kasi kami ano lang, amateur. Tsaka mga ano lang, mga vlogger lang. Kasi yung mga expert na enduro rider na malulupit, walang ganito. Walang ganyan. Yung mga motor namin, mini adventure bike setup. Ako, hindi ko na matandaan. Dito ba? Sana tama yung daan natin. Ate, papuntang Takadang. Dito pa. Salamat. Look at that view, paro. Hey! Solid. Ito yata yung Mount Kabunyan eh.
Parang kamukha niya. Nasa likod tayo. Ganda tayo kain na eh. Ay, may ginagawa pa silang daan dito par oh. Tago na. Saan tayo? Ayan oh. Diyan tayo dadaan eh. Ha? Diyan. Dito tayo? Aka tayo? Oo. Sa kaya papunta yung daan na to? Ayan oh. Oh, di ba? Napaka-solid guys. Ang ganda guys. Solid. May falls oh. Grabe. Tara, lapitan natin yung bundok. Lapitan na natin yung bundok. No. Gusto na namin magpalipad ng drone, kaya lang ang problema, baka kasi kulang tayo sa oras. At saka baka biglang umulan pa. Paghapon kasi umulan dito eh. To, kaya tayo. Ang tarik nito mga par. Grabe! Ito pala mas magandang view. Tingnan nyo naman. Ay, ang ganda guys. Kala mo first time ulit natin dito. Hindi kasi mas maganda yung view ngayon. Ayan oh. Ayun guys, nakapagpalipad na kami. Grabe, napakaganda ng falls na yan pag malapitan no. Tapos, may nakita ako dito. Ito. Ayan, yung bato-bato. Ang ganda. Tapos makita mo yung ano, yung mga puno, nakatayo silang ganun. Habang yung bato naka-slant. Tapos yung mga puno nakatayo lang ganun no. Ang galing. Tingnan nyo yung ano, mga bundok. Pag ganun sila oh. Kakaiba. Bato-bato talaga yung bundok. Third time na natin dito. Yung second time natin, ginabi na kami dito. Pero yung first time natin dito, ganito rin yung view natin. Pero mas maganda ngayon. Dahil siguro ilang araw na nag-uulan. Kaya lang sayang, itong mga terraces nila, walang mga tanim ngayon. Ngayon nagtatanim pa lang sila oh. So tara na, let's go. Parang ang lapit lang niya ngayon. Ayun, mas malapit na tayo sa bundok. Ang ganda guys. Nakalimutan ko na yata par. Ha? Dead end po yan. Salamat po. Ingat po, ingat sir. Ingat sir. Opo. Nagre-reading pala daw si sir.
Maganda yung kalsada ngayon. Tuyo. Grabe oh. Eto na yung matarik par. Tarik na yan, dire-diretso na yan. Dito nahirapan yung Aerox na kasama namin eh. Saan pupunta par? Mamat yung harap. Ang bigat kasi ng bag natin. Par, kailangan mo tulong? Kuya, ano po tinatanim nyo dyan kuya? Sili. Ah, sili po. Mga sili po lahat yan. Dami sili oh. Saan po yung bahay nyo? Ah, nilalakad nyo lang po. Mula doon hanggang dito. Lakas ni kuya, tignan nyo katawan oh. Maskulado. Help! Help daw. Wait lang. Ako na. Ikaw na? Ah, sige, mamaya ako naman. Ito kuya, itutuloy daw. Itutuloy daw yung kalsada. Maganda po ito no. Pag natapos na, sementado, imaginein mo oh. Ito ay pwedeng maglaro no. Madami po sigurong, sigurado pala, madami po turista pupunta. Tsaka mas mapapadali na rin sa mga nakatira dito yung pagbiyahe. Kasi sa ngayon po, kailangan 4x4 lang talaga no. Kasi ang tarik talaga guys oh. Tapos tignan nyo, loose yung mga bato. Guys, tignan nyo, habang nagkakwentuhan kami dito, yung pinanggalingan natin, nag-uulap na. Sana wag naman pumunta yung ulap na yan dun sa ano, Mighty Gates, para ma-experience naman natin na clear yung ano, yung biyak. Ano pangalan nyo kuya? Tami. Tami. Yun, si Kuya Tami. Salamat po. Wala na po kami. So guys, mula dun sa Transient hanggang dito 12 kilometers. Ito na yung mahirap na part na pagpapunta doon. Ito yung matarik talaga na loose gravel. Dito nahirapan talaga yung mga big bike eh. Tsaka mga scooter. Kaya-kaya naman na CRF eh. Malulupit yung mga pupunta dito na naka big bike. Gagaling nila. Papagod siguro nun. Umangat yung harap. Sobrang bigat kasi ng gamit natin. Kaya ginawa natin ito. Yung weight natin dinala natin sa harap. Yung katawan natin. Ito na. Ito na yung ikalawang biyak. Woo! Hi! Ito yung kubo sinasabi ko. May kubo dito sa taas eh. Dito oh. Palubat na yung cellphone natin. Ayan, 41% na lang. Kaya lang nasa bundok tayo. Buti na lang. Ito, meron tayong Nitecore. Ayun, napakanipis lang guys oh. Tapos carbon Lodi oh. Oh, 10,000 milliamps. Tapos super fast charger pa. Oh. At ang gaan. Tignan nyo, itabi natin sa iPhone no. Ayan, ganyan lang siya kalaki guys oh. Oh. Di ba? So charge natin yan. Ito nga pala yung NB Plus, Nitecore NB Plus. Yun, charging na. Oh. At least, di ba, kahit nasa bundok tayo, di tayo malolobat. Alright, salamat kay Nitecore sa pagpapadala nitong power bank. Kung gusto nyo nito, lalagay tayo ng link sa description box or sa comment section. Let's go! Ito yung bangin dito sa kanan natin. Uy!
Kita ko lang muna sa inyo bago tayo dumiretso ha. Yung bangin. Pakita ko lang yung bangin kung naka forwards ka tapos nalaglag ka. Ito yung babagsakan mo. Oh. Yan, ganyan kataas eh. Nangingilabot yung dito ko, yung legs ko. Doon tayo pupunta oh. Kaya tayo doon sa taas. Ito advantage nung may mabigat na karga sa likod pag downhill. Pero pag patakyat mahirap. Whew. Kaya mo ba ng segunda? Uy, kaya. Uy, eto na yung falls. Grabe. Parang umiilaw yung tubig dahil natatakpan na ano eh, fog eh. Oh, ang ganda. Tara, lapitan natin. Grabe oh. Ayun oh. Ang labo na niya dahil sa fog. Tapos, ito, para saan kaya to? Lagusan yan! Papunta sa kabilang mundo. Kabilang dimensyon. Bye-bye falls. Di namin alam anong falls, pangalan ng falls na to eh. Feeling ko Tuguew Falls kasi ito na yung Tuguew eh. Let's go. Ito na naman ang fog. Mukhang hindi na naman kami pagbibigyan sa Mighty Gates. Woohoo! Ito, dito na tayo sa boundary ng dito na tayo sa boundary ng Bakun at saka Kibungan. Ito na yung Kibungan. Ito na yung sa likod natin yung Bakun tsaka dito. Ito yung Kayapa. Diyan kami nanggaling dati. From Alilem dito kami umakyat. Sobrang hirap dyan. Lalo na pag umuulan. Sayang hindi natin makita yung view no. Kasi mula dito sa taas tayo ng bundok. Diyan, wala nang nakaharang na bundok dyan. Open na yan. Pakita ko na lang sa Google Earth kung ano yung itsura nya. So tara na. Di tayo makapagmabilis pala. Ay, bangin na pala dito sa kanan no. Hindi kita yung ayun no. Uy. Ayun, na-clear dito. Ang ganda ng wall oh. Ganda ng kulay. Oops, bangin na sa kanan. Naku, hindi rin pala clear. Foggy talaga. Mas makapal pa pala. Ito na yun eh. Ayan na oh. Kita ba sa camera? Ay, naku. Ay, wala na naman clearing. So, mula dun sa transient namin hanggang dito, 17 kilometers lamang siya. Hintayin natin mga kasama natin. Tara, picture tayo dun. Picture tayo, picture. Ito maganda mag-picture oh. Oh, ayan, di ba? Oh. So guys, habang hinihintay natin sila, galing sila dun. Tignan nyo, nag-clear na! Solid! Thank you Lord! Pinagbigyan tayo. Nag-clear na. Angas si Valiente oh. Oh, wala na. Pinagbigyan tayo par. Thank you Lord. Par, buti ka na yata matumba. Oh, napaka-solid guys. Ito, video natin sa cellphone no. Sobrang excited. Ayun oh, pinagbigyan kami. Naku, bumabalik na yung ulap. Ayan, naging ulap na ulit. So ngayon, nakatambay kami dito. Abangan namin, subukan namin maghintay. Baka sakali, umaasa pa kami na mawala yung ulap. Yes po. Ay, naku. Tiwala lang. Tiwala lang. Kanina, sumulyap lang. Sana kami doon sa taas, kaya lang di naman makita yung daan. Puro pag. Kasi maganda yung view doon, talagang makikita mo yung daan, pababang ganun. Lumalakas yung ambon. Bababa na kami. Hindi na namin hinintay. Baka kumapal na ng kumapal, mahirapan na kaming bumaba. Mighty Gates of Takadhang. Ayan o. Para tayong papunta sa kabilang dimensyon.
Mali ah. Dapat yata doon ako sa kaliwa. Napuka-uka na yung mga yung semento. Ay, wala rin pala dito. Mafag din. Ito, sa kaliwa oh, medyo clear. Wasak na dito, buti may kahoy oh. Buti may troso. Grabe guys, nag-clear oh. Oh, sabi sa'yo par, dito mag-clear eh. Ito yung bundok na pinag-iparan natin, oh. Doon kami galing oh. Ang taas natin. Diretso na namin pababa. Doon na kami mag-iintay. Ayun, doon tayo galing oh. Taas oh. Hindi mo pala kita. Downhill ulit. Hindi kita yung dulo oh. Ay, pababa pa rin tayo. At least hindi kita na matarik kasi puro fog. Hindi ka kakabahan. Kaya lang hindi mo alam kung diretso ba o bangin na to. Diretso lang. Hindi kita eh. Ito na pala. Ay, nawasak na yun dito sa kaliwa oh. Ayan oh. Ito na yung paakyat. Dito tayo maghihintay. Dito din kami naghintay dati nung inabutan kami ng ulan. Ito paakyat na yan sa kabilang gate. Diretso na natin. Hindi namin alam kung didiretso na namin o hintayin ba namin mawala to. Yung ulap, yung fog. Mga 5 seconds. 1, 2, 3. Wala pa, sobrang kapal eh. Parang malabo. Balikan na lang natin bukas to, no? So guys, ayun, balikan na lang namin bukas. Pakita namin sa inyo to ng clear. Late na kasi tayo umalis eh. Kasalanan din naman namin kasi. Pero dito rin naman kasi tayo dadaan bukas. Babalik din naman tayo dito. Unahan ko? Unahan mo. Sige. Tayo natin si Jonathan. Baka magbungguhan tayo dun eh. Ay, nawawala na si Jonathan, no? Ay, mas maayos na yung daan ngayon, oh. Mas maayos na siya ngayon kaysa dati. Ito na. Third gate. Ay, may pulis dito. Checkpoint. Buti na lang naka-helmet tayo. Sir, may kiraan po. May pulis. Dito, madali na yan. O nga pala, 18 kilometers or mga, hindi, mga 15 kilometers mula dun sa entrance ng Takadang hanggang dun sa may ilalim nung Mighty Gates. Pababa pa rin po tayo. Downhill pa rin po. Uy, ang ganda guys, nag-clear. Solid. Ay, may kuweba dun oh. Ang ganda guys. Ang ganda oh. Kalipad tayo. Oo, ang ganda.
Nakaka 19.5 kilometers na tayo. Full tank pa tayo. Ang tipid talaga sa gas ng CRF. Yun oh. Ayan na pala yung likod ng Crying Mountain. Wow. Ang ganda. Guys, ang ganda oh. So ito na yung likod ng Crying Mountain. Sa likod niyan, yun na yung madaming falls na parang umiiyak na bundok. Third gate. Ay, fourth gate na pala to. Fourth gate na to, di ba? Ayun na yung fifth gate. Ay, grabe guys, oh. Ito yung isa sa mga paborito kong part dito. Tignan nyo, black wall talaga. Ayun, oh. Dahil ang kapal ng fog, na-imagine mo na parang walang katapusan. Parang infinity yung bangin sa papunta sa ilalim, oh. Gusto kong hawakan yung bato. Gusto kong maramdaman. Hello bato. Ako po si J4. Ang lamig. Ang sarap. Ang sarap sa pakaramdam. Ayan oh. Puro bato, puro kulay black. Tawag namin dito black wall eh. Black wall of Takadang. Lapit na natin. 30 pa lang. Try nyo man guys, kapag kayo namaan dito, try nyo hawakan yung wall. Ang sarap sa pakaramdam. Bakit kaya ganun, no? Bye black wall. Malakas ang ambon. Malakas sir. Malakas ang ulan. Bangin na dito sa kanan, no. Naku po, yung mic natin masisira. Kikiraan po. Bilisan natin kasi yung camera natin hindi waterproof. Yeah, downhill pa rin po. Pababa pa rin po tayo ngayon. Medyo matarik to ah. Oh. Mukhang madulas dito ah. Kulay pula. Yun. Ito na. Ito na yung papuntang Crying Mountain sa kanan. Ito yung papunta sa school. Ay, wala na yung bato dito. Message natin yung contact natin dito. Kasi may transient na dito eh. So ayun guys, nag-reply na yung contact natin. Doon daw, pababa. Sa may Pajero tsaka Fortuner. Puti na lang, may contact tayo dito. Lagay natin yung contact natin sa screen. Ayan, o kaya sa comment section. Para kung gusto nyo rin pumunta dito, at least, di ba, may stayan kayo. Sa mga mahilig mag-trail. Lumalakas na naman ang ulan. Dito daw, bababa. Tapos Pajero tsaka Fortuner. Grabing dulas naman. Yung GoPro natin. Ito na. Pajero. Ay, ayun si ate pala may-ari. Ito, andito na tayo. Ay, grabe lakas.
Ah, ganun po ba? Naka-purpose yan. Ah, Isa na namin yung kasi pwede ko pala kayo. kawawa yung mga pumaparito, walang matutulugan. Opo. Bawal na po sa school. Bawal na po doon? Buti na lang nandito si ate. Grabe yung ulan guys, oh. Galit na galit. Ate, ano po si pangalan nyo? Arsenia po, sir. Si Ma'am Arsenia. Siya yung nagtitinda doon sa school. Hindi na pa nagtitinda ngayon doon. Hindi na po, sir. Dito na lang kayo. Ay, wow, maasenso si Ma'am. Ano pangalan ni ma'am? Pero talagang Arsenia. bawal Arsenia. talaga. Kayo po yung may tindahan doon. O, pero bawal na talaga doon, kaya umiis ako. Ala, naku, paano kami kakain yan? Pero may tindahan pa po kayo doon. Pwede pa po kami magkaluto. Panood ko dito. Tara, ibaba na natin yung mga gamit natin. Let's go. Dami nating karga, oh. Bukas na naman ulan. Buti na ko na natin mga gamit natin. Kaya may hamak tayo. Ito, salamat kay Mau, kay Paddy. Ako Manikes sa Shed Culture. Wala yung car. May kape! Eh, gabi. Tapos pasit kanto, no? Yun o. Grabe, ang dami para may birthday, ah. Pangatlo pa lang po kami nag-check-in dito. Kailan pa po ba to? Matagal na to? Hindi, ngayon lang. Ah, bago lang po ito. Magkano po overnight? Ang overnight. Yung regular po. Pag less 10 po, 1,000. Ano po? Pag less than 10, 1,000. So sa amin tatlo, 1,000 yan. Oo, tapos pag more than 10, 100 per head po, sir. Ah, okay. Sige po. Gano'n po kalayo yung... Gisam? Opo. Parang 2 hours ata. Pag dinaanan Ang layo pala. Sa lokal pa yon, sa lokal pa 2 hours. Sa atin 8 hours. Baka gumapang na po kami, no? Baka kaya ng drone ko. Pero talagang maganda doon. Gusto po kasi namin mapuntahan yung falls na parang kaldera na gano'n. Tapos may falls sa gitna. May matarik na nadadaanan na may mga kahon. Kahon. Talagang ano siya. Matarik. Matarik talaga. Mahirap Doon sa may baba ng mga rest days na to. Ah. Baka hindi na po namin puntahan siguro. Bahala na. Pag-usapan muna natin, no, Par? Kaya naman ng drone par. Kaya naman ang drone. Ano, Par? Pwede rin po mag-camping dyan? Pakita natin. Saan po? Tumila. Ayun. Pag tumila par. Pakita mo. Oo. Ayun, sabi ni ate, pwede daw namin gamitin yung mga nandun, yung mga kumot-kumot po pag nilamig kami, no? Pwede rin po namin gamitin yung sa floor? Kasi hindi pa tapos yung mga building, yung mga beds eh. Hindi pa po tapos. Lalagyan pa po ng mga bed to. Opo, sir. Wow. Sige po. Kain lang po. Tara po, kain tayo. Bagay sa mga adventure na ginawa. Bibili yung Shed Culture na yan. Shopee. Sa Shopee. So, yun. Ay, may pagawa niya ganito. Kain. Tapos, tayo nature hike. Okay yung quality nito, maganda. Grabe ka naman, parang naubos mo lahat yan. Diba? Grabe naman. Mga scammer kayo. Grabe naman. Ito na nga lang tinira nyo sa akin. Grabe. Uupo ko pa lang dito. Ito na yung dinner natin. Ito, ang dami nating ulam. Opo. Ito yung adobo. Ito yung sinigang. Kain guys, kain. Guys, nag-clear, nag-clear. Wala na yung fog. Ay, grabe. Ay, grabe. Ayan, Crying Mountain. Ang daming falls. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi mo na mabilang.
Guys, grabe, sobrang ganda ng view. Muntik na hindi makauwi yung drone natin. Sagad na sagad. Ano na lang, 10% na lang yata yung natira ng battery. Buti umabot. Napasubo kami sa pagpapalipad ng drone dahil nga ang ganda at nasabik kami kasi kanina pa may fog. Tapos biglang nag-clear kaya... Tsaka nakita nyo naman, diba? Sobrang ganda ng mga falls. Ang lakas ng bagsak ng tubig doon sa may Crying Mountain. Ayan guys, tignan nyo naman oh. Diba? Napakaganda. Tapos pinuntahan din natin yung sa Les Eng, yung kaldero na may, parang kaldero, yung pag ganon, na may falls sa gitna. Pinuntahan din natin, pinasok natin yung drone natin doon. Napakaganda. Doon nalobat yung drone natin kasi ang layo pala niya. Kung titignan mo mula dito, kala mo malapit lang. Pero pag ang layo pala niya, yung distance niya mula dito hanggang doon, na straight sa pag sa drone, nasa 2 point or less than 3 kilometers. Yun, ganun siya kalayo. So, sabi ni Ate Arsenia, yung may-ari dito sa Transient, kung lalakarin daw namin yun, abutan ng 2 hours at mahirap daw yung trek papunta doon. So, sa lokal yun 2 hours. So, sa amin siguro malamang 4 hours. So, kung balikan, 8 hours. Tapos magbo-vlog ba tayo? So, hindi kami sure kung tutuloy pa kami bukas doon sa may Les Eng. Kasi nga, baka mahirapan kami, hindi kami makabalik kaagad. So, ayun, kaya bukas siguro, papuntahan na lang natin doon yung drone natin. Sana wag umulan bukas, sana mag-clear ulit para malibot pa natin yung Les Eng gamit ang drone natin. Ang Les Eng Rice Terraces sa Barangay Takadang, Kibungan, Benguet ay isa sa mga tinaguriang hidden treasure ng Cordillera. Katulad ng mas kilalang mga hagdang-hagdang palayan sa Ifugao, ipinapakita rin nito ang kasipagan at talinong pamana ng mga katutubong magsasaka. Ang nakakamangha pa sa Les Eng Rice Terraces ay ang mga palayan nito na nakaukit mismo sa gilid ng matatarik na bangin na tila nakabitin sa kalangitan. Sa kabila ng hirap ng paggawa nito noon, nananatili itong buhay na simbolo ng kultura at tradisyon ng mga taga-Kibungan. Ilang siglo na ang edad ng Les Eng Rice Terraces at ayon sa mga kwento, marami sa mga ito ay itinayo pa noong panahon pa ng World War II dahil sa kakulangan sa pagkain. Kaya't bukod sa tanawin, taglay nito ang kasaysayan ng pakikibaka at pag-asa ng tao sa kabundukan. Ang Les Eng ay hindi lamang tanawin para sa mga turista, kundi isang buhay na alaala ng sakripisyo, kultura, at pagmamahal ng mga taga-Kibungan sa kanilang lupaing tinubuan. Good morning guys! Ang oras natin ay alas 7 na ng umaga. Napasarap ang tulog natin. Dito tayo natulog sa may hammock. So, tara, pakita ko sa inyo yung view dito sa labas. Ngayong maliwanag na. Let's go. Ayun, si Jericho. Good morning, Par! Good morning! Kaya pa rin boses. Good morning, Doggy. Ay, si Par Jonathan nag-interview. Si Ma'am Arsenia, yung may-ari nitong Transient. Ito na yung view dito sa labas. Grabe, napakaganda.
Sabi sa Google kanina, ay kagabi, 18 degrees yung temperatura. Pero parang hindi 18 degrees dito eh. Feel ko mga nasa ano yun, mga 12 or 14 degrees Celsius. Kasi napakalamig kasi ito, nakakapote tayo natulog. Tapos, nakakumot pa kami. Buti na lang may kumot dito kina Ate Arsenia. At may mga foam na din. Ito, may mga din sila. Ito. May mga unan na rin. Ayan, mga unan, mga kumot, tsaka sapin. Tara, ayun, tapos na tayo interview. Ayun, sa mga nakapanood sa previous vlog natin sa Takadang, ito nga pala si si Ate Arsenia, oh. Hello ate, hello ka muna. Hello. Ayun, si Ate Arsenia. Ayun guys, so kung balak niyo pumunta dito, i-message niyo lang po muna si Ate Arsenia. Kasi siya yung magbibigay ng hudyat or go signal kung maganda ang panahon dito. Yun nga, kung gusto niyo magpaluto or ipa-reserve itong lugar na to, di ba? So, i-message nyo muna si Ate Arsenia bago kayo pumunta dito para sure. Kunwari po yung mga gusto pumunta dito, meron kayong phone number o gusto nyo sa Meron naman po, sir. meron din. Ano po number nyo, ate? 0963-0241-888. Punta na kayo dito sa Takadang. Promise guys, hindi kayo magsisisi. Napakasulit ng pagpunta dito kahit medyo mahirap puntahan. Dahil ayan naman yung kapalit na view. Oh, out of this world. Ate, pag nandito ka sa pwesto mo dito sa homestay nyo, para kang nakatingin sa isang painting. Pero, ayan, totoo siya. Maganda talaga, hindi lang ma-justify ng camera eh. Pero pag nandito kayo guys, makita nyo, parang hindi totoo, napakaganda. Kahit wala ka ng drone. Yes, par, kahit wala kang drone, kita mo yung Crying Mountain mula dito. Kahit hindi ka na bumaba doon sa Leseng. Tapos kita nyo rin dito yung La Union. Ayun na yung dagat, oh, kita na doon, oh. Tsaka ang ganda ng mga stars kagabi dito. Kitang-kita mo, ang daming stars. Pero ate, no, isipin mo paano nila nagawa yung rice terraces na yan, no? Kasi bangin-bangin eh. Ang galing, no? Yung drone ni Jeric! Ano nangyari? Doon sa malayo. Ano nangyari? Nalobat? Lobat. Naku! Yari ako. Patay ka par. Bilisan mo par, baka masagasaan yun. Saan nagland? Saan nagland? Doon sa kalsada. Sa kalsada? Sinilid. Dahil sa sobrang ganda ng view, si Jeric nagpalipad ng drone sa may Crying Mountain. Kaya lang nalobat, hindi umabot yung drone pa uwi. Nagland na doon sa may malapit sa bundok. So, ayun pupuntahan niya ngayon. Sana makuha pa niya. Sayang naman yung mga footages. Success! Nakuha mo! Success. Umiiyak siya doon. Walang damage. Wala. Ayan. Masyado nag-enjoy sa view. Nalobat yung drone. Buti naland niya sa kalsada. Hey! Anong feeling par na malaglagan ng drone? Kakaba. Alam mo lahat from day 1 nandito. Oh. Day 1 hanggang ngayon. Tara, ang bilis ko eh. Lesson learned par. Alam mo, di ba? Kabado ako downhill. Wala akong pakialam. Diretso. Ang galing mong dirt bike. Ang galing kong downhill. Wala yung kaba ko. Pero pabalik, kabado na ako. Kasi nakuha mo na. Save. Tara par, kain tayo. Guys, tingnan nyo, puro ulap na. Puro ulap na. Buti nakapag-picture tayo ng kanina nang hindi pa masyadong kakalat yung ulap. Ayan, pakita ko sa yung picture natin. Oh, solid.
Ayan guys, paalis na tayo dito sa homestay. Lahat ng binayad pala namin dito is 2,850. Kasama na yung mga pagkain na pinaluto natin, yung sinigang, tsaka yung adobo. Sulit na kasi ganito naman yung view, oh. Diba? Anli kape pa, oh. Sarap ng kape talaga. Sabi ni Ate Arsenia, may follower daw tayo dito. Si Ma'am Marilu Basilio. Ayan, shout out po. Sayang wala po kayo dito. Salamat po sa panonood sa ating mga videos. Hi guys, welcome po sa second set ng ating Team Palibot live, acoustic live unplug dito sa May Takadang. So, Here we go! let's go! Huwag na nating idaan pa dito. Samba doon, oh Diyos ko. 1, 2, 3, 4. Kung bakit ang pera may mukha. Okay guys, ito, paalis na tayo dito kana Ate Arsenia sa kanyang homestay. So ngayon guys, exciting to. Pupuntahan natin ang pinakadulong bahagi or pinakadulo nitong Takadang. So hindi na muna natin sinuot yung jacket natin kasi basa pa rin ng konti. Ang problema lang namin ngayon kasi, ayan, nag-fog na. Ang oras natin ay 12:30 PM. Tapos dadaan natin, puro ganyan, no? Puro putik. So good luck sa atin. Buti na lang at naka-Navi tires tayo. Ate, mauna na kami. Thank you. Kuya, muna na po kami. Salamat. Let's go. Pakita ko sa drone guys yung pupuntahan natin. Yung nasa kabilang bundok, kasi yung pagitan nun ng Takadang at nung Badew or Badew, part pa rin po siya ng Kibungan. Kaya makikita nyo, sana lang mawala yung ulap. Oo nga pala, total kilometers natin 23.4 kilometers mula dun sa transient ni na Sir Tamid Ay, kung saan tayo natulog kahapon. So total siguro mula dun sa entrance mga 20 kilometers hanggang dito sa Takadang. Handa ka na ba? Yes sir. Handa ka na ba, par? Let's go! Let's go! Yes sir. Tignan nyo ito guys, oh. Tignan nyo yung ulap, oh. Umakat sa taas. Pag ano, no? Galing dito sa La Union. Medyo nakakatakot. Grabe, oh. Par, nakakatakot. Nakakatakot. Dito tayo sa kaliwa, par. Kasi bangin na yan, eh. Sobrang lalim yan, par. Pag nalaglag ka dyan. Tara. Tarik nito. Medyo nakakatakot. Ay, grabe, oh. Silip tayo ng konti. Ang tarik. Ay. Nakatakot guys. Nasobrahan yata tayo sa kape. Inabahan ako dun. Ayan, oh, tarik, oh. Tayo natin sila. Parang kayo lang kayo dyan. Nasobrahan yata ako sa kape, par. Nakakatakot din. Ikaw din? Nakatagod din sa takot nga si Jonathan. Tara. Malapit na tayo. Meron pa daw. Tara. Okay naman mauna. Makikiraan po. Yeah. Sayang hindi kita. Ito na yata.
Ay, ang ganda ng sasakyan ni Sir, oh. Angas. Ito na, par! Sa wakas, narating na natin ang pinakadulo! Achievement unlock! Ito. Ayan, oh. Tignan nyo. Sayang, hindi na natin makita yung ano. Pero pakita ko sa inyo yung drone shot nung walang ulap. Another achievement unlock! Pinakadulo ng Takadang. Nasa dulo na tayo! Dulo na! Ito, oh. Kapantay na natin yung ulap. Grabe! Ayun yung ulap, oh. Abot na natin.